Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is again your registered social worker, Maika Disalanyasin. So ngayon naman, ang pag-uusapan natin is about personality traits that affect human behavior. So personality traits po ang pag-uusapan natin for today. Before anything else, please follow me on my YouTube where I posted a lot of lectures din. TikTok ko, parang naging affiliate TikTok na siya kasi nga more on, ang daming nagpapadala sa akin ng mga free sample and sayang naman kung hindi ko sila ipopost doon. Kaya please follow me here on my YouTube at Maika RSW para na din doon nyo nakikita yung pure lecture lang ng mga pinopost ko. So without further ado, let's discuss about what are the personality traits na nakakaapekto sa human behavior o sa mga behavior ng isang tao. Okay? So here, ang pinakaunang pag-uusapan natin is yung extroversion. So kapag sinabi nating extroversion, ito daw yung it characterizes by interest directed toward the external environment of people and things rather than toward inner experiences and oneself. So ito yung sinasabi nating extrovert. Kapag narinig nyo yung word na extrovert, ano yung unang lumalabas sa isipan nyo? Di ba yung extrovert, para siyang yung palalabas, magre-recharge lang siya kapag marami siyang kasama, marami siyang kausap, marami siyang friends, parang ganun eh. Yun yung mostly na characteristic ng isang extrovert. Kaya nga external environment. External environment, parang ganito, itong nasa picture. Kung mapapansin nyo, mostly yung mga tao dyan, mga extroverted, mostly ha. Hindi natin sinabi na lahat dyan kasi hindi naman natin sila kilala. Pero ito yung usually na set up kapag extrovert yung tao. Palalabas, palagala, hindi masyadong nagsistay sa bahay kasi kapag mag-isa lang sila, parang nade-depress sila, parang hindi sila comfortable na mag-isa lang sila, parang ganun. Kailangan nila ng ibang tao para makapag-recharge or para mas kuha nila yung energy na gusto nila throughout the day. May mga ganyan kasing tao. Kami ng mga friends ko, may iba kong mga friends na extroverted and then I also have friends na introverted. So, depende na yan sa inyo kung ano ba kayo. So, kailangan yung tanungin yung sarili nyo. Like for example, ikaw, gustong-gusto mo bang lumalabas ng bahay, tapos marami kang friends, tapos kapag mag-isa ka, usually nade-depress ka, or ayaw na ayaw mo talaga kapag ikaw lang mag-isa kasi parang mas nakakapag-isip ka ng kung ano-ano, ganyan. So yun, siguro extroverted ka. And good thing about extrovert is sila yung mahilig makipag-networking, sila yung maraming friends nga, 'di ba? And then sila yung mostly maraming nakakakilala sa kanila. Hindi dahil palagala sila, but because mostly talaga usually sa kanila pala kwento, pala salita, pala parang alam mo yun, parang sila yung nagpapabuhay sa isang group. Kasi sila yung nakikipag-communicate, sila yung nag-i-initiate, parang ganun. Like, very open sila sa lahat. And another downside din naman ng extrovert is yung, alam mo yun, hindi nila gusto na sila lang mag-isa and then ayaw nila na parang wala sa kanila yung spotlight or parang they really want to be included talaga kahit na anong mangyari. Ayaw nilang nale-left out sila. Kaya nga yung, di ba yung saying na you only live once, parang ganun, doon sila, nasa category sila na yun yung motto nila. Kasi, kapag na-exclude sila for them, parang ang hirap mag-cope up or ang hirap ng anuhin yung hindi nila nasalihan. So, parang afraid sila of missing out na kapag hindi sila lumabas or kapag hindi sila sumali sa mga friends nila, baka hindi nila alam yung nangyayari, baka mapag-iwanan sila, ganun. So, yun, ganun mostly yung mga extroverted. Okay? So, proceed naman tayo sa next slide. Dito naman, ito yung number 2. So, number 2, introversion. Characterizes direction of interest toward oneself and inner world of experiences. Introverts, in contrast, tend to be more reserved, less outgoing, and less sociable. So, nung una, before pa lang ako nag-social work, ito na talaga yung, ito na yung personality trait ko.
I'm a very introverted person, like super duper introvert, like more on readings, more on, I don't usually have a lot of friends. Even now naman, I don't usually have a lot of best friends. Pero I know some people na hindi ko naman kinukonsider as best friend ko, but siguro colleagues and also friends of friends, parang mga ganun. So, 'di ba yung sa extrovert sila yung nasa outside world kumbaga, and then etong mga introverts kung mapapansin niyo dito sa picture, parang more on chill vibe lang sila, like nasa bahay, ayaw ayaw masyado sa galaan, parang kung makikita mo man nalalabas sila, very important or alam na alam nila kung ano yung pupuntahan nila sa labas. For example, nung very introverted ako ay kapag lumabas ako ng bahay, alam ko na talaga yung agenda ko sa labas. Like for example, mag-aaral ako, after ko mag-aral, punta ko ng library. After ko sa library, punta ko ng SSG. After ko sa SSG, uuwi na ako. Wala na akong ibang plano na I'm gonna go out with my friends, I'm gonna go out with these people, and I'm gonna eat like this, and then join a lot of ganito ganyan. No. Kung sasali man ako sa mga organizations and club, alam na alam ko yung time na lalabas ako, alam na alam ko yung gagawin ko doon. Hindi ko sasayangin yung oras ko na makipaghalubilo sa ibang tao for nonsense things. Na ayaw ko talaga yung pupunta lang ako sa isang bahay and then makikipagchismisan lang ako. I'd rather stay in my room and read or write or watch movies or anything that I love to do than doing it with other people, tapos alam ko naman na hindi ko naman ka-vibe. Alam niyo yun? Basta may mga tao kasi talaga na they rather stay alone, pero hindi sila lonely. Yung saying nga na, alone but not lonely. And ganun ako dati talaga. I'm more reserved and ayoko masyadong lumabas and hindi ako masyadong ma-friends. So, even ngayon na social worker na ako, yes, I have friends, but hindi ako yung pupunta lang ako sa kaibigan ko kasi wala akong magawa dito sa bahay. Kasi alam ko sa room ko, I have a lot of things na I can do. Kaya nga, instead na makipaghalubilo ako sa ibang mga tao, I'd rather do this TikTok or I'd rather write or read or do my own things. Parang ganun. So ganun yung mostly na ugali ng mga introvert. And I can really relate on this kasi even now, ganito pa din ako. Pero, nag-iba na yon because naging RSW na ako and I need to come out of my comfort zone. Kasi comfort zone ko talaga ang pagiging introvert ko. So, siguro, I think marami din ganito and I really hope na mabago nyo na yon kasi kapag naging RSW na kayo, hindi pwedeng maging very reserved kayo on everything. Kasi, kapag naging RSW ka, kailangan mong makipag-usap sa mga tao, kailangan mong pumunta sa community, kailangan mong matutong makipag-communicate, mag-document, mag-approach, mag-everything else. Hindi pwedeng reserve ka lang na sasabihin mo na, ay, hindi ko talaga alam yan, or hindi ko alam ano yung sasabihin ko, hindi mo man lang like inaral talaga, or hindi mo man lang tinry. And hindi maganda na hindi mo tinitry yung mga bagay-bagay kasi hindi habang buhay may kasama ka, hindi habang buhay may magsi-speak up for you. So yun, pagiging introvert is good on personal daily routine. For example, for me, kapag nasa bahay lang ako, yeah, I'm very introvert. I don't usually talk with other people if nonsense lang. And if I talk to people, then nonsense lang yung pag-uusapan natin. Hindi ako tatagal ng ilang oras. Like siguro 30 minutes to 1 hour, okay na ako. Then babalik na ako sa room ko and I will do what I want to do for that day. And I know, alam ko yung mga ginagawa ko is more than important kesa doon sa pakikipag-chismisan ko na yun. So, yeah. Proceed naman tayo sa here. Proceed tayo here. So, pangatlong pag-uusapan natin is yung ambiversion. So, ano nga ba yung ambiversion? Is a balance of extrovert and introvert characteristic. An ambivert is normally comfortable with groups and enjoy a social interaction but also relishes time alone and away from the crowd. So, di ba ang chika ko nga sa inyo, dati akong introverted. And grabe, ang hirap talaga kapag introvert ka, yung ayaw mo makipag-usap sa mga tao, tapos yung nakuha mong course, kailangan mo talagang makipaghalubilo sa mga tao, sa kahit na kanino, kailangan mukha kang approachable, kailangan alam mo kung paano ka makikipag-usap, or kailangan alam mo kung ano yung sasabihin mo sa kanila in right way. And as a person na introverted, hindi ko yun pinractice. Hindi ako yung nakikipag-usap sa mga tao. So, it's very hard for me to come out of my comfort zone na makipaghalubilo. And, yeah, sa iba, tingin nila sa akin,
extroverted ako. Kasi kapag nakasama mo ko and then close kita, or kahit na hindi kita close nung naging social worker na ako, na student pa lang, very palakausap talaga ako kasi nga na-train kami sa school, and then tinetrain ko din yung sarili ko na maging somehow extroverted. Kasi hindi naman habang buhay, yun nga, may magsa-speak up for me, and hindi din habang buhay may makakasama ako na magiging kasangga ko, or for example, makakasama ko sa field, ganyan. So, I really took my initiative na maging somehow extroverted. Pero kapag may oras ako, very introverted talaga ako kapag nasa bahay lang ako. And then, kaya yun, ako ngayon, di ba dati, introvert ako ngayon, ambivert na talaga ako. Like, ambiversion na talaga yung personality traits ko. Kasi, 50% extrovert, pero then 50% introvert. So, kung mapapansin nyo dito sa picture, eto, extrovert, 'di ba? Very outgoing, parang light of the show, parang mga ganyan yung vibe niya. And then here naman dito kung mapapansin nyo, eto yung introvert. And yan yung personality ko as of now na naging RSW na ako simula nung nag-take ako ng course na social work. It's very important na alam nyo kung nasaan kayong category, nasa extroverted ba kayo or nasa introvert, kasi para ma-balance nyo kung ano ba yung i-improve nyo. Like, saan ba kayo dapat mag-learn, or saan ba kayo dapat mag-decrease ng mga energy ninyo. Kasi kapag extroverted, very high talaga yung energy nila sa labas. And then yung mga introverted, mas gusto nila kapag nasa loob lang sila, kapag hindi sila masyadong napapansin, kasi mas better yon for them. So, since nga nag-plan kayo na mag-social work, better na alam nyo kung nasaan kayo na category, and then balance it out. Kumbaga, dapat kung extroverted ka, dapat more on may pagka-introvert ka din na type para hindi masayang yung energy mo sa labas, na kahit na wala naman talagang kwenta yung pinag-uusapan nyo sa labas, okay lang for you kasi nga extroverted ka, ganito, ganyan, and then hindi mo na magagawa yung mga dapat mong gawin or yung work mo kasi niyataman ka sa Leo, or parang imbis na ginagawa mo yung mga important things na gagawin mo, nasa labas ka, going out with your friends, having matcha and everything, tapos may yung work mo hindi pa tapos, and then hindi din naman pwede na very reserved ka, like more on readings ka lang, more on patulog-tulog ka lang, das very introverted ka, ayaw mo makipag-usap, nahihiya ka, walang ganun, walang mahiyain sa social work. Kahit na very mahiyain ako makipag-usap, pinipilit ko yung sarili ko, pipilitin ko pa rin yung sarili ko na go out there, meet with people, talk to people, be this and that, kahit na it's very hard for me. And I promise you, kayang-kaya nyo yun, nakaya ko nga, and kayo pa kaya. So yun, hindi din pwede talaga na magsistick lang kayo sa isang category, kasi kailangan yung mga social worker very flexible. Kapag sinabi nating flexible, dapat go na go ka. For example, go na go ka maging extrovert, and then pwede kang maging introvert, and then balik ka ulit, vice versa. Parang ganun. Para hindi ka nahihirapan in the day-to-day na daily routine natin. Lalo na kapag naging worker ka na. Ako, I'm not even a worker now kasi online lecturer nga lang ako. Pero, na-apply ko pa din yung pagiging introvert ko at the same time, pagiging extrovert ko. For example, itong pakikipag-usap ko sa inyo. Even though hindi nyo ko nakikita, it really took me a lot of courage na makipag-usap, kausapin kayo. Kahit na hindi ko naman kayo naririnig, iniisip ko na lang kung ano yung isasagot nyo, kung ano yung nasa isip nyo, or kung ano yung magandang sasabihin ko para mas maintindihan nyo ko. And, hindi yun madali siguro feel nyo madali lang na makipag-usap, madali lang na ganito, ganyan. But it really took a lot of time. Kaya nga hindi ako maka-upload. Like, siguro iniisip nyo, bakit hindi siya maka-upload everyday ng mga ganitong lecture? Dahil pinag-aaralan ko pa yung sasabihin ko sa inyo, kasi baka may masabi akong mali, or baka may masabi akong salungat sa opinion nyo, and biglang maisip nyo na, ay, walang kwenta naman yung pinagsasabi niya, ganito, ganyan. So, yun, pinag-aaralan ko pa. And, yeah, it really took me a lot of effort to do this and to do everything else na ginagawa ko for free, And, yeah, even though I'm not, baka iniisip nyo na, ay, ungrateful mo naman kasi binigyan ka nga namin ng platform, tapos ganyan pa yung naisip mo. No, it's okay na I feel somehow overwhelmed, I feel pressured, I feel everything else na nafe-feel ko ngayon because I'm just a human being. Kaya ganun din kayo, tao lang din kayo. So, it's better na you somehow indicate kung nasaan ka, saan ka lulugar, para at least alam mo kung saan ka mag-i-improve at saan yung
kukuntian mo lang kasi kapag ganun, mababalance out mo yun. And yun lang naman yung pinupunto ko dito sa ambiversion. So, comment down below if nasa extrovert ba kayo na side or nasa introvert kayo na side, okay? So, next slide na tayo. Dito naman is number 4, neuroticism. Person in high neuroticism reacts intensely and are generally moody, touchy, depressed, sensitive, and anxious or nervous. They respond more poorly for environmental stress and are more likely to interpret ordinary situations or threatening and minor frustration as hopelessly difficult. So, yun nga yung sinasabi natin, parang neurotic. Alam niyo yung mga taong ganyan na parang kung nakikita niyo dito sa picture, tinitingnan nila ako, hala baka magkamali ako, hala parang mali yung sinabi ko, or what if hindi na lang talaga ako magsalita para wala na silang isipin. Yung alam mo yun, like wala ka pa namang sinasabi, grabe na yung nalalagay sa utak nila na hala baka pinag-usapan nila ako, ala ako ata yung tinatawanan nila, or hala day, mali ba yung suot ko? Parang mali ba yung color matching ng ganito ganyan? Ano ba, may nakalagay ba sa mukha ko? Parang lahat na lang ng gagawin nila, lahat na lang iniisip nila. Kung mapapansin mo din yung kamay niya, very intense, parang tense na tense siya sa sarili niya. Tingnan niyo yung pagmumukha niya na parang wala nang kung nakikita niyo yung mukha ng ibang tao, normal faces, normal reaction, parang tinitingnan lang siya. Pero siya, yung sa utak niya, grabe na yung mga nakalagay na parang ginajudge na siya, ganito, ganyan. Even though hindi naman talaga. Nakalagay din dito, generally moody, touchy, depressed, sensitive, kahit na wala ka naman talagang ginagawa, pero grabe siya mag-react, grabe siya. Kapag may nangyari sa kanya, kasalanan ko talaga to ba? Bakit ko kasi yun ginawa? Lahat na lang, ako. Parang very self-centered ka in a bad way ha, na parang even though wala naman sa yung spotlight, feeling mo tinitingnan nila ako. May mga ganito kasi talagang tao na kahit na hindi mo naman talaga pinapansin or wala, naglalakad lang siya ng normal pero alam mo yung nasa isip niya, grabe naka-intense na para bang siya lang yung tao sa mundo, na para bang wala ng ibang ginagawa yung mga tao para kundi i-judge lang siya. And then hindi yun ganun. Ako na yung magsasabi sa inyo. Dati nung nasa MSU ako, 'di ba sobrang daming students sa MSU. Nung mga panahon na introvert din ako, somehow kasi yan yung naisip ko na ayokong magsalita, baka tawanan lang nila ako or baka mali yung masabi ko, ganito, ganyan. Kahit na hindi naman talaga. Like ako kapag may nagre-report sa front, wala akong pake kahit anong sabihin niya doon kasi hindi ko din naman naiintindihan kasi ako na yung next na magre-report or may ibang iniisip ako. Ano kayang kakainin ko mamaya? Ano kayang gagawin ko mamaya? Na close ko ba yung gate or hindi? Hala, yung sinampay ko, parang uulan na. Ganun, like ganun talaga yung naiisip natin. Hindi natin pinapansin yung ibang mga tao. Unless lang, yung taong yun na nagja-judge sa'yo is bully talaga. Kasi kapag binubully ka niya, ikaw lang talaga, ikaw yung mapapansin niya. Pero mostly, in real life, kasi sa mga Wattpad lang yung mga bully-bully na yan, and sa mga high school, elementary, ganyan. Mostly on college day, wala na kaming pake sa kahit anong ginagawa mo. Wala akong pake kahit yung damit mo, pajama, ganito, ganyan. Kung nakapag-aral kayo sa MSU, makakakita kayo ng pumapasok na walang suklay, walang ligo, walang nakapajama, lalabas ng kumsin, hindi mo na maintindihan kung anong suot niya, and wala kaming pakialam sa'yo. Like, legit talaga. Kasi, tao ka lang din. May bad days ka, may good days ka, and it's okay. Kasi, normal na yun. Like, ang hindi normal is yung isipin na ginajudge ka namin, tapos hindi ka namin kilala. So, bakit ka namin i-judge? Kung i-judge ka man ng hindi mo kilala, huwag mo lang pakialaman yun. Wala siyang ambag sa buhay mo. Parang ganun. Pero hindi naman natin mabablame yung mga taong ganito talaga yung iniisip nila kasi somehow, naiisip din natin yon on some days and most days naman hindi naman. So yeah, I just wanna tell you na normal yung ganito. Wag lang yung super tagal na tapos ganyan yung inisip mo, hala, baka may nagbabantay sa akin, baka ganito, ganyan. Pwede ka nang magpa-advise or magpa-seek ng help talaga sa mga psychologist or something kung lumala na talaga. Kasi malala na yan kapag hindi mo na makontrol yung isip mo and then years na tapos ganyan ka pa din. Okay? So, yun lang. Proceed naman tayo here.
So, dito tayo sa last number, which is number 5, psychotism. Psychotism is characterized by cold cruelty, social insensitivity, disregard for danger, troublesome behavior, dislike of others, and an attraction towards unusual. A person high in psychotism tends to be impulsive, aggressive, individual, without unpredictable concern for others. Ito yung tinatawag nilang psychotic, psychopath. Parang ganun. 'Di ba yung mga psychopath, fat? 'Di ba yung mga psychopath is parang gustong-gusto nila kapag may nasasaktan, may sinasaktan sila mismo, like alam mo yun, kahit na ayaw naman talaga nilang gawin, pero nakakakuha sila ng pleasure kapag may nakikita silang ganun. Kung alam nyo, may mga tao talagang, for example, 'di ba pansin niyo, yung papa ko kasi mahilig talaga yun siya sa mga wrestling, mga ganyan, ganyan yung pinapanood niya. And para sa ibang tao, bakit yung pinapanood niya ni nagsasakitan lang naman, nagsusuntukan, ganyan, ganyan. Pero for him, gustong-gusto niya yung nakakakita siya na, sige, suntukin mo pa, ganyan, ganito, ganyan. Dapat talaga kasi pinatay mo na lang talaga yun. Yung para mga ganun, very, gustong-gusto nila yung mga ganun na parang may nasasaktan, may nahihirapan, may basag yung ulo, kakaganito, ganyan. Wala silang social sensitivity na para bang, alam mo yun, parang ano ka na talaga na, ay grabe naman 'to siya, na para bang hindi nasasaktan yung kasama niya. Parang gano'n yung, pero ang problema kasi diyan is tingnan mo 'yan, kung mapapansin niyo may parang bumubulong, ganyan-ganyan, and kapag sa mga ibang culture 'yan, sasabihin ka na talaga na exorcist or sinaniban, ganito, ganyan. Kasi 'yan yung mostly na attitude ng mga psychotism. Ayaw din nila yung dislike of others and attraction toward unusual din. Yung ano din dito is impulsive, aggressive. Yung para bang kapag nag-anuhan kayo, parang nagsabunutan kayo, patay ka talaga sa kanya kay baka matanggal na lahat yung buhok mo. And then individual without appreciable concern. Parang hindi siya nakakaramdam ng concern sa iyo. Parang basta cold cruelty. Ito talaga yung pinaka definition niya, na para bang kahit na anong mangyari wala akong pakialam sa iyo. Kahit anong gawin ko sa'yo, wala akong pakialam, hindi ako nakakaramdam ng ni isang empathy, sympathy. Ano ba yan? Para mga ganun, psychotism. Okay? So, I really hope na na-understand nyo yung discussion natin for today, kasi ang next slide is thank you. So, yun lang everyone. Thank you so much for listening to me, and I really hope na ma-upload ko to siya sa YouTube or sa TikTok ko. Pero siguro feel ko sa YouTube kasi very random na yung pinopost ko sa TikTok ko, dahil. And yun, thank you so much, and I really hope may na-understand kayo sa discussion natin for today. And thank you so much for the 7,000 followers na nasa TikTok ko, and almost 500 subscribers na din po sa YouTube. So thank you so much, and see you on other side, future social workers. Bye-bye!